Ito po, ang ating title is Pray. Siguro naman yung sa tagal na pray, alam nyo, no? Ibig sabihin sa dasal? Ano ba? Nananalangin, prayer. Okay, siguro natin bibigyan yung lahat ng pananalangin dito. Then, introduction natin. Prayer is the intimate communication between God and His people, serving as both a privilege of relationship and a source of spiritual power. Through prayer, we align our hearts with God's purposes and experience His presence in our daily lives. Conversation with God is a really of prayer. Understood, nagiging dyan sa no? Ang prayer talaga ay pagkakintindi. Halos yung nag-ano pa naman pagpasap sa Panginoon kasi wala kang kapasap. Amen po. Okay, let's start na tayo sa number one natin is the Lord's Prayer. Open your Bible to Matthew chapter 6, verse 9 to 30. Alam ko naman na ito ay lagi, hindi pa tayo Kristiyano, alam na natin ganda sa nato. Ay tinuturo ni Jesus para sa mga disipulo. Okay, pwede na po ba tayo? Sa English muna tayo. Matthew chapter 6, verse 9 to 30. Verse 9. Ayan, sabihin mo muna yun. Verse 9. After this manner, therefore, pray ye in this manner. So then, therefore pray. Sabi yan sa King James. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Verse 10, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Verse 11, give us this day our daily bread. Verse 12, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Verse 13, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Okay, sa Tagalog, ready na po ba? Amen. Okay. Ganito, verse 9. Ganito kayo mananalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Verse 10, naway magpakanan ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Verse 11, bigyan mo kami ngayon ang aming pagkain sa araw-araw. Verse 12, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Verse 13, at huwag mo kami hayaang matukso kundi iligtas mo kami sa kasama. Nakikita yung differences ng English sa Tagalog? Amen? So ngayon, ito na pag-aralan natin na kasalayan natin ng hindi pa tayo Christian, lagi natin nag-reset, nag-ritual. Hindi po tama yung ginagawa natin. Ang ibig sabihin ni Jesus dito, ganito kayo mananalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ibig sabihin yung Ama namin nasa langit, so idadalhin ko yung panalangin mo sa Kanya, sambahin nawa ang iyong pangalan. So isasambahin natin siya. Hindi nyo i-recite yung sambahin nawa ang iyong pangalan. Hindi. Ama, purihin ka, napakabuti mo, ikaw ang nagtatag, ikaw ang gumawa ng langit at lupa. You are amazing God, you people God, saka pupurihin. Sambahin niya ang ngalan. Sasambahin natin sa ating pangungusap, sa iyong pagkakakilala sa Kanya, na kailangan gano'n mo siya sampahin. Hindi mo i-recite yung sambahin nawa ang iyong ngalan. Ang sasagot ng Father God, ano yung sasabihin mo sa akin? Kailangan paano mo sambahin ang Panginoon? Ma, napakabuti ko. Nalitas ako na kilala kita.
ipakilala ko kung sino ako, kung ano yung identity ko. Purihin ka, Ama, you're amazing God. Yun ang lagi natin gagawin sa Ama. Sa una natin gagawin, yun ang sinasabi ni Jesus. Susunod, naway magpari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad lang sa langit. Ibig sabihin ito, naway maghari ka, ang iyong mga ginagawa ay maghari sa amin. Sa amin. Ibig sabihin, lahat ng kalooban mo, ituro mo sa amin na ikaw ang maghari. Hindi natin bibigkasin ito, naway maghari ka. Laging sasabihin ng Panginoon, ano nga ang maghahari? Sige, sige pa na, sabi mo. Ha? Ikaw ang mamuna. Turuan mo kami, maging katulad mo, maging tunay na anak mo. Yun ang sinasabi, naway maghari ka sa amin. Sundin ang iyong kalooban. Yung kalooban mo, Ama, ang siyang masunod kasi ang aming kalooban. Tama ba? Ang nakataan kasi natin, i-recite natin to, pero hindi pala yun. Palalawagin natin kung ano yung sinasabi ni Jesus para nagkakaroon tayo ng langin, naiintindihan natin yung pagpupuri sa Kanya sa ating Ama. Amen? Sa verse 11, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Ito, kadalasan sinasabi na, ito, nangingintay ng pagkain. Yes, literal pagkain ang hingin. Pero ang ibig sabihin ng pagkain, yung ating spiritual, Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Nabubuhay kami, malakas kami sa iyong salita. Sa araw, daily bread. Sa English, daily bread, ba? Ano yung daily bread? Akala natin, literal na pagkain. Daily bread, yung mga kinakain natin ko. Spiritual. Salamat Panginoon sa mga salita mo, nagiging malakas ako, natututo ako, nakikita ko ang pagdamay ko na kasama ka dahil sa araw-araw na itinuturo mo sa mga salita mo. Yun yung pagpakain sa araw-araw. Pero ginagawa natin literal. Oo. Kaya po kasi tayo, alam ng Panginoon. Hindi na natin yan. At ito pa, verse 12, diba sa English? So verse 12, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Iniisip natin ito yung pagkakautang. Yes, may pagkakautang tayo sa... Amen. Okay. Ibig sabihin ito sa verse 12, and forgive us our debts. Ibig sabihin yung pagkakautang. Di ba, narinig natin, ay may utang ka, kailangan mo di ba? Pero hindi ito. Ang pagkakautang natin sa Panginoon, ang lagi natin iisipin. Panginoon, salamat sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Yung pagkakautang namin ay ikaw, kami ang dapat magbabayad mo sa aming mga kasalanan. Subalit ibinigay mo, ikaw ang nagbayad. Tinubos mo kami sa pagkakautang. Hindi po, yun yung sinasabi kaya sa Tagalog, at patawarin mo kami sa aming mga at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ibig sabihin nga nito, yung mga paghingi natin ng Panginoon, nagpapasalamat ako na pinatawad mo ko sa mga kasalanan ko na hindi dapat hindi karapat-dapat akong magpatawarin mo sa mga kasalanan ako. Tama ba? Lagi natin sinasabi, makasalanan ako kayong pumasok dyan sa simbahan yan, baka masusunod ako. Kadalasan yan ang ginagawa ng mga ibang hindi nakapakilala sa Panginoon. Hindi nila alam. Hindi pa sila nagsasalita, pinatawad na sila. Amen po? Kaya nga sabi, tatanggatin lang natin si Jesus, instantly napatawad, tinanggal na ang mga kasalanan. Subalit pagkat tinanggap ko na ang pagpapatawad, ganun din ang pagpapatawad sa iba. Tama po ba? Ito yung sinasabi. Kailangan magpatawad ka rin sa mga nagkasala sa iyo. Hindi pwede na, Ama, patawarin mo ko sa aking mga kasalanan, pero hindi mo sila matatawarin sa nagkamang ko isa. Diba sinasabi yun sa pelikula? Hindi ko kayo matatawarin. Diba mga drama? Pero mali po yun. Kung hindi mo sila patatawarin, hindi ka rin patatawarin ang amang nasa langit. Kaya yun ang sinasabi ni Jesus, no? At patawarin mo kami, yung panalangin natin, at patawarin mo ako lahat ng kasalanan ko, Panginoon.
Binayaran mo na tinubos mo ako sa aking pagkakasala na dapat ako ang nakapako sa puso. Natanggap mo ang pagpapatawad. Panginoon, pinatatawad ko na rin ang mga nagkasala sa akin. Kahit hindi sila humingi ng patawad sa iyo. Pinatawad ko na rin sa akin. Katulad ng pagpapatawad mo sa akin. Ganun ang panalangin ng mga namin. Ang tawag doon, Lord's Prayer. Palalawagin niyo yung salitang nandito. Amen? Sa ulit. At huwag mo kami ayaang masukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Dito ang English at dito yung Tagalog, medyo na kakaiba. Sa English, ang sinasabi, lead us not to temptation. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari ang temptation, inaas mo na sa Panginoon. Tama ba? Hindi yung nasa temptation ka na, ay nayurong sa tukso, nandun ka na sa tukso. Hindi ito ang ganon. Bago ka matukso, Lord, lahat ng daraanan ko, lahat ng pupunta mo, protektahan mo ako dahil sa mundo at ilan. Dahil kasama doon ang temptation. So ngayon, but deliver us from evil. So, if you receive something na hindi mo naiintindihan na nakareceive ka na ng temptation, deliver, ibig sabihin tanggalin, alisin, mag-deliver from evil. Kung ano yung mga evil na natanggap na natempt ka, alisin mo, Panginoon, kasi sabi niya dito, pero dito sa ano? Dito sa Tagalog, di ba? Kundi iligtas mo kami sa masama. Pero dito, deliver us from evil. Amen po? Kaya kailangan lagi natin ang panalangin ng Lord's Prayer ay laging, Lord, deliver me. Kung meron man sa lahat ng aking mga nagawa na hindi ko namamalayan na nakapasok na ang temptation. Deliver me, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, kung ano man po ito na hindi ko alam. Kasi, you're humble yourself na talaga sinasabi mo na ikaw ay natin. Amen? Na hindi mo sasabihin na hindi ako matutukso. Hindi totoo kung yun na hindi kayo matutukso. Amen po? So ngayon, when Jesus' disciples asked him to teach them to pray, yun yung tinuturo ni Jesus, amen? He didn't begin with techniques formula. Ibig sabihin, si Jesus hindi niya itinuro sa mga disipulo kung paano ang technique. Di ba yung mga iba, ganito ang pagpapanalangin, gagawa mo ng formula para pakinggan ka ng Panginoon. Hindi na kailangan ng formula. Hindi niya itinuro ang technique o formula para matutunan natin ang panalangin. Hindi po? Instead, he started with our Father. Ibig sabihin, our Father, immediately establishing prayer as a relationship. Ibig sabihin, pag sinabi mo, our Father, di ba naman sinabi na God the Father. Iba ang word ng God the Father sa our Father. Alam po natin yung our Father, di ba? Ibig sabihin, ating Ama. Or ang Diyos. Anong pagkakaiba nun? Walang relasyon, di ba? Ang Diyos. Tama ba ba? Kasi naisip ko yung word na sinasabi mo, Diyos. Ang layo niya. Pero pag Ama namin. Tama ba ba? Ritual na ako. Kung gano'n na yung ano natin, ito nakasanayan natin. Kaya pagka pinakita natin, parang ordinary. Pero hindi dapat yun. Kung ano yung nasa puso mo, ako nga, katulad na sinasabi ko, Daddy, you are my Father, Daddy. So kayo yung relasyon kung mapasok, ano yun ang nakikinig na. Pero pag wala kayong relasyon, layo-layo ng ano, hindi ka sigurado na sasagutin ka. Kasi malayo ang relasyon niya. Kaya sinasabi dito, no? Immediately establishing prayer as a relationship rather than a ritual. Ano yung ritual, di ba?
This info addresses revolutionize. Ibig sabihin, baguhin na malawaka. Ibig sabihin, kapag ang pagkaintindi mo yung Our Father, o sige nga, explain mo yung Our Father. Paano kaya express na magkaroon ka ng relationship with Our Father? Ang relasyon mo sa Our Father, Our Father. Walang karila-relasyon. Pero pagka sinabi mo, oh, Our Father, you are amazing, God. Amazing ka talaga. Lahat ng mga ginawa mo, ibinibigay mo nito kayo. Talagang nasa puso yung relasyon nyo. Kahit hindi mo siya nakikita, bibong by kailan, di ba? Na alam mo na nandito siya at sasagot. Yun yung lalim na relasyon. Our understanding of prayer, we're not approaching a distant deity. Sabihin Diyos, hindi siya malayo, but a loving Father who invites us into intimate conversation. Ibig sabihin, kapag meron kayo relasyon ng Panginoon, talagang tatanungin ka, mararamdaman mo, halos iiyak ka na Panginoon, ganyan, nararamdaman nyo na niyayang kayo. Kaya minsan naiiyak kayo, naiiyak kayo kasi akap-akap tayo ng Panginoon. Amen? Hindi yan akap-akap ng emotion mo. Ang Panginoon humihingi po sa atin, ipinararamdam niya na huwag ka mag-alala, anak, ano dito. Amen? Sabi na nga, I will never leave you nor forsake you. Amen? Verb na tayo. Effective prayer. Ito the best. Kailangan matutunan nyo. Open your Bible sa James chapter 5, verse 16. Okay? Increase muna tayo. Amen po. Confess your faults one to another or confess your trespasses to one another. Lagi sinasabi yan sa inyo. And pray one for another. And pray for one another that ye may be healed. That you may be healed. The effectual fervent, it's a prayer, a righteous man availeth much. Ibig sabihin nito, yung mga totoong nananampalataya sa Panginoon, isang salita niya lang sa Panginoon, sinasagot niya na. So ngayon, hindi pwede tayong mag-judge na sa mga tao na nakakasama natin sa church, ay hindi ka pa pwede, ay ayoko magano sa'yo. Ang sabi, ano ba yun? Confess. Okay, sa Tagalog, kaya nga, ready na kayo? Ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid, dito kapatid sa ano? Santiago, hindi ito kapatid sa dugo. Kapatid ito sa pananampalataya. Kapag ang mga kapatid nyo, sabihin, hindi pa Kristiyano, huwag kayo mag-over magsasabi kayo ng confess yung mga nagawa ng kasalanan. Kasi hindi pa niya naiintindihan yung sasabihin mo, ganyan wala talaga ng huhusga ka kaagad. Pero sa kapatiran, kapag ka nag-share ka ng kung ano yung post, pagkakamali mo, sister, brother, no, ganito ganyan. O sige, sabihin mo yan, nakikinig ang Panginoon. So ngayon, pagka sinabi niya, sige, let's pray. Tama po ba? Yan ang sinasabi dito sa verse na to. James chapter 5 verses 3 or Santiago chapter 5 verses 3. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ibig sabihin nito, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sino dito matuwid? Sino narin mo? Tayo. Saan pala? Hindi sinabi niya tayo. Hindi niya sinabi ako. Sinama na kayo, wala sumagot eh. Amen! Tayo! Tayo po ba? Sigurado kayo? Amen! Paano kayo naging righteous nga? Sabi niya? Tapos kay Lord. Hindi o. Wala nang Mata ka ng Bible. Hello! Kapag tinanggap ko si Jesus sa buhay niyo,
Exactly. Lahat ng kasalanan mo pupunta kay Jesus. At ang righteous na kay Jesus pupunta na sa'yo. Ano na ngayon ikaw? Ano na ngayon ikaw? Righteous na kasi tinanggap mo si Jesus. Nagpalit nga eh. Unless, hindi nyo tinatanggap si Jesus. Tinanggap nyo na ba si Jesus? Ayun. Lakas. Very good. Kapag tinanggap natin si Jesus, automatically righteous ang kapalit. Nasa kanya na lahat ng kasalanan. Tama po ba? So ngayon righteous ka na, so ngayon lumalakad ka ng matuwid. Sa lahat ng panalangin mo ay papakinggan na niya kapag ikaw ay righteous. Righteous na po ba kayo? Ayun. Amen. Kaya yung sinasabi dito, ano yung sinasabi? Ipanalangin ninyo ang isa't isa. Bawa, ito si Vincent, pero siya sasabihin. Suka mo. Lahat ng kasalanan. Tapos na. So, may ibig na kayo siya. Kasi sinabi niya sa kapatigan. So, ngayon, pag dumating ang panahon, ako rin na gano'n, sasabihin ko rin, alam mo, tama ko ba? Ano sinabi dito? Ipanalangin ninyo ang isa-isa. Upang kayo'y marimali. Kasi hindi kayo gagaling eh. Kasi yung kasalanan nyo, dala-dala nyo, mabigat siya para yung bagahe. Sino nagpupot ng sako dito ng bigas? O, di ba? Ang mga lalaki, ako nagputong ng sako eh. Imagine niyo, kasalanan nyo mas mabigat pa sa mundo. Buhat-buhat ng mundo. Siya ang kurenta. Tama mo ba? Kasi may kasalanan natin. Ay, marami ako kasalanan. Bit mo yan. Pero pagka maging tinanggap mo si Kristo, si Jesus, umabarin mo na yung luwag niya. Bibigyan mo na sa kanya. At ibibigyan na yan sa'yo ang Panginoon. Tama mo ba? Ang tumi, ay bibigyan. Bibigay mo sa kanya yung mga pinipin mo sa lahat. Panginoon, ito, ganyan, ganyan. O sige, ano pa? Suka mo yan. Suka. Tapos, yan. Bibigay sa iyo ang peace. Tama po ba? Kaya papakinggan ng Panginoon ang matutuwid. Sino matutuwid to? Ay, kung marami nang sumagot. Sabihin sa katabi mo, you are righteous. You are righteous. Yes. You are righteous. Amen. Ayun. Ay, tinanggap si Jesus. Tinanggap niyo ba si Jesus? Wala na. Hindi na. Sabi niya nga magpapanili. You are a new creation. The old was past and receive a new. Tama po ba? Kaya natanggap na natin ang pagiging righteous galing kay Jesus. Amen po. Sinasabi ni James dito. James tells us that the prayer of righteous person is powerful and effective. James 5:16 niya. Yet, this power doesn't come from perfect work or proper performance. Ibig sabihin, dito nagagaling sa perfect work. Ibig sabihin, yung mga sinasabi mo mga mapapabola, ay may tawag, nabobola ka. Alam mo, hindi. Kung ano yung nasa puso mo, hindi mo bubulayin sa kasi gusto ko kung ginagawa ko. Binabola mo siya. Yun yung sinasabi dito na yung perfect word na ginagamit hindi yan. Hindi rin yan yung mga formula. Gagamitin yung formula na technique para pakinggan ka ng Panginoon. Hindi. Kung ano yung nasa puso mo, yun ang sabihin. Kung nagagalit ka, magalit ka. Kung naiiyak ka, umiyak ka. Kung tumawa ka nun, natutuwa ako kasi ganyan. Pwede tatawa rin ang Panginoon. Kung umiyak, galit-galit, nagagalit ako, alisin mo yung galit. Tama ko ba? Amen. Yun ang sinasabi. But from the Lord, from the God who hear us. Like? Daniel. Kasi naman nanalangin si Daniel. Amen. Si Daniel, talagang kailangan natin tularan kung paano siya manalangin. Hindi ito yung hindi ito yung Daniel na sinasabi na mahirap yung system kasi si Daniel
tinawag. Hindi ba kayo tinawag? Tinawag din tayo. Kaya nga, like Daniel. Amen po? Okay, number 3 na tayo para hindi Number 3, Daniel's prayer life. Daniel chapter 6, verse 10. Okay. Naghanap kayo. Ito muna yung English. Amen po? Okay. Daniel chapter 6, verse 10. Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being opened in his chamber toward Jerusalem. He knew upon his knees 3 times a day. Narinig nyo? And prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Sabi, aforetime, noong unang panahon, yung mga ginagawa. Hindi po? Okay, Tagalog na tayo para maano na. Malinaw. Daniel chapter 6, verse 10. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya na nananalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ang kanyang tirahan sa may bukas na bintana ng harap sa Jerusalem. 3 beses niya ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugali. Ano yung ibig sabihin kinaugali? Ibig sabihin pinangasanayan yun, kasanayan niya na. So ngayon, tanong ko sa inyo, kailan ang muli niyong paglulod sa Panginoon kapag nananalangin kayo? Gabi-gabi. Gabi-gabi. Kapag lumulod kayo, yung humbleness sa Panginoon, wala ako may pagmamahal sa iyo. Kaya agrag na pag nananalangin ang kata. Kasi we are not normal to see the face of God. Kaya pagka nakinig ka, mas lalo mong nakatouch ng Panginoon. Tingnan po, kaya ang pag-rule, hindi ito pagmamalaki. Ito yung pagpapakumbaba ko sa Panginoon dahil wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. Amen po? Ang ginagawa ni Daniel, doon siya sa may bintana. Wala naman kayong bintana, yung bintana dito. Ang tanong nga ay Jerusalem. Jerusalem means yung kanyang doon si Kristo. Nag-aano ng hindi ng pag narinig ng Jerusalem, doon ang mga propeta sa iyo. Kaya pagka tanaw ngayon, doon sumasampa si Daniel. Hindi po. Ay, wala tayong bintana, hindi natin kagayan. Pero ang pagtuloy mo, nakapikit ka, imagine mo na siya kaharap mo, makakamit mo ang pagkumbaba sa Panginoon. Hindi po. Tagalog, nang alam mo ni Daniel, nilagdaan na nga. Hari, ano ito nilagdaan? Ito yung nilagdaan na Yung papatayin lahat ng mga okay. Pero hindi siya natakot. Pumunta siya sa silid at nanalangin. 3 times a day. Morning, siguro, afternoon, and night. Then, nagagawa po ba natin yan every day? Pagtulog sa Panginoon. And then, Daniel continued his prayer for prayer even when it became dangerous. Kasi dito pwede makita yan ng mga ni Nebuchadnezzar. Kasi pag nakita tumulong siya sa ibang Diyos, papatayin din siya. Amen po? We're called to precision prayer, not because it's safe or easy, but because it connects us with the source of all power. All power and wisdom. Nakikita nyo, kapag lumulunod pala tayo, lahat ng ay bibigay sa atin. Kalakasan, karunungan, na hindi mo maintindihan kung anong gagawin mo. Lumukod ka sa Panginoon. Lord, hindi ko alam gagawin ko. Ano ba ito mga gagawin ko? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko kaya, Lord. Kailangan kita. Pero ano lang, minsan bibigyan kayo ng Panginoon ng power
all power and wisdom. Amen po? Po? Amen! Sigurado. Amen po. Okay. Lahat ng ginagawa ni Daniel, kung babasahin niyo yung book of Daniel, maaala kayo ma-i-card. Ganito si Daniel. Amen po. Siya ay nakakita ng vision ng ipaglaban sa kalangitan si Michael at saka si Satan. No? Kasi lahat ng prayer ng mga anak, tayo rin mga saints, yung mga nananalangin, pumupunta sa langit, hinaharang ni Satan kasi ito is garment. Papunta doon sa heaven. So ngayon, si Michael nakaano dyan sa harang sa portal ng heaven. Nakabantay siya. Inaabangan niya yung mga nananalangin. So hinaharang ng Satan, mga demon. So nakipaglaban. Kaya madaling araw, the best ang prayer. Kasi pag nananalangin ka kasama si Michael nakikipaglaban, napupunta sa heaven direct ang mga nananalangin. Tama po ba? Kaya the best ang prayer in the middle of the night. Amen po? Okay, conclusion na tayo. As we think about prayer, let's remember that it's not about perfectly spiritual practice, but about deepening a relationship, whether we're bringing big requests or small concerns, distracted prayers or spontaneous. Ibig sabihin nito, hindi ibig sabihin na pagka nananalangin ka, kailangan mo galing-galingan ang pananalangin. No? Hindi yan ang makuha sa galing or kailangan yung magiging lalim na relasyon natin sa Panginoon. Paano natin maging malalim tayo sa Panginoon? Regular tayo nakikipag-usap sa Kanya. Kung paano natin kausapin ang mga tao sa bahay. Sino may mga kasama sa bahay? Taas sa kamay. Kinakausap niyo ba yung mga kasama niyo sa bahay? Tama ba? Ganun yung rin kausapin ng Panginoon. Amen. Ganun din kausapin. Kasi, halimbawa na nasa loob ng bahay, si Lord, hindi niyo napansin. Hindi niyo siya kinakausap. O kung siya daw ganun. Nakakapansin sa akin. Ano kung makausap sa akin? Kaya pag kami nananalangin, Lord, ano yung mga itong kapatid mo? Kahit hindi mo siya nakikita, ay, mabuti lang. O ang bahala sa kanya. Tama ko ba? Kasi saan man lugar tayo naroon, sinusubukan tayo, paano tayo makipag-usap sa Panginoon. Hindi lang sa church, hindi lang sa prayer meeting, kahit saan. Lalo na yung mga nag-aaway-away. Ang mga mag-asawa. Kung nag-aaway na yung mag-asawa, may nananalangin na anak. Lord, in the name of Jesus, we see mo yung destructive darkness in the name of Jesus. Maaari siya darkness sa dalawang isa kasi hindi sila nagpapababaan eh. Pataasan sila pa, ako tama, ako tama, ako tama, ako. Sila may tama na sa ulo. Dahil puro tama sila, tama. Pero yung mga anak, nananalangin. Lord, dalagin mo ulang ko, matulungan sila mabigyan ng liwanag ng kanilang kaisipan upang sila'y magkasundo. Holy Spirit, touch mo ang bawat isa sa kanila, mga puso nila. Dapat mananalangin ang mga anak, yung pananalangin. Mga concern, may instruction, yung panalangin, kailangan patuloy mo sinasabi sa Panginoon. Hindi mo sasabihin sa Kanya na, Lord, I pray, kailangan ko. Ano kailangan mo? Basta kailangan mo. Ano mo na yun? Kailangan sasabihin mo kung ano yung concern mo, kung ano yung pangangailangan. Pangangailangan mo ba ng pera? Kailangan mo ba ng kalusugan? Kailangan sasabihin niyo sa Panginoon. Hindi niyo sasabihin, alam ng Panginoon pangangailangan natin. Pero huwag niyo siyang gagawin. Hindi. Diyos. Kailangan mo gagawin sa atin. Panginoon, kailangan ang aking mga magulang ang kahabaan ng kanilang buhay upang sila ay maging maayos,
makita pa namin sila Lord na maging masaya, na makita kami na nagtatagumpay sa aming mga goals, sa aming mga pag-aaral, pagtatrabaho, maranasan nila ang buhay masagana. Tama ko ba? Amen. Kailangan yun. I-instruct natin sa Panginoon, Lord, kalusugan ng aking mga kapatid, na kahit nagkakagulo sila sa dami ng kanilang pera, put mo sa kanilang mga isip na ikaw ang mag-provide, hindi sa kanila. Amen po? Yun din ang kailangan natin. Hindi po yung mga mayayaman may kaya na yung mga kapatid natin or ating mga kamag-anak or something close to you. Hindi na natin sila ipapanalangin. Kasi one day, nalapit sila sa iyo, sasabihin, kailangan ko ng tulong mo. Ang tulong, prayer. Paano hindi kayo marunong manalangin? Ito ba yung sister sa Ang bahay mo, sa Manila. Pulpul na nun tayo kay Sister So. Ano tayo ikaw nilapitan? Nilapitan ka para i-practice mo bilang righteous. Di ba yung sinabi? Amen. Alam mong righteous ka, kahit anong panalangin mo sa kanya. Pakikinggan mo. Amen po? Huwag natin itanggi. Huwag natin itanggi kung kakayahang ibigay sa atin. I-practice natin. Okay? Amen. Practice, Brother Will. Okay. Ito yung sinasabi niya. As we think about prayer, let's remember that it's not about perfecting spiritual practice, but about deepening a relationship, whether we're bringing big requests or small concern, instructed prayers or spontaneous conversations, formula petitions, or wordless groans. We're connecting with the Father who delights in communicating with His children. Are we children? Amen. Diba? Pagka yung mga magulang ako, nasa yung mga anak ko, nasaan ba sila, nasa abroad, wala akong punta. Nakakasalukot. Tama ko ba? Ganon din ang Panginoon. Hindi ko na sila nakakausap. Pinagpapala ko na sila. Hindi na nila ako pinapansin. Ibinigay ko na ang karangyaan sa kanila. Good health sa kanila. Buong pamilya sila pinagpapala ko. Pero hindi nila ako naaalala. Ano bang gagawin ko sa kanila? Ibigay nila ng sakit. Pag nagkasakit na sila, naglabanan. Panginoon, bakit nagkasakit ng ganito? Tama po ba? Amen. Kaya habang di pa tayo nagkakasakit, di pa tayo nagiging tagumpay ang mga bata sa pag-aaral. Ngayon pa lang, pag-aaralan na natin magpasalamat. Panginoon, salamat. Dahil hindi dahil sa iyo, hindi makakatapos ang anak ko. Hindi magiging matuwid ang anak ko. Hindi kami makakakilala sa iyo. At hindi kita makikilala kami. Salamat kami. Ang lagi natin pagpapasalamat sa Panginoon ay ang puso natin, bibili natin pagpapasalamat. Amen po? Amen. Kayo. Malayo. Amen po? Amen. Okay. Mag-closing prayer na tayo. Pero gusto ko malaman nyo, hindi na natin pahabain ang ating prayer. Gusto ko ibigay nyo ang the best prayer. Huwag kayong mahiya. Ibigay nyo. Kung meron kayong gustong ipanalangin, lapit mo kaagad. Umupo kayo at sabihin mo, Panginoon, nilalapit po ito. Ano man ang pinahinat na, patuloy mo silang lipuin. Panginoon, o sige, kayo. Sabay-sabay tayo naman. Isipin mo kung sino gusto mo ipanalangin. At banggitin nyo, at huwag niyong hahayaang mawala sa isipan mo. Pwede ka po ba tayo? Panginoong Jesus, salamat sa mga oras na ito. Ito pong tao na ito, pwede pangalan mo yun. Kung sino siya, gusto niya pag-pray, ilalapit po namin siya. Ngayon pa lang, Lord, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang katindihan mo na umahad lang sa kanilang buhay, ngayon pa lang, Lord, bigyan mo sila, Lord,
landas, nilalakaran, napupunta sila sa kanilang dagat. Patuloy mo sila ng bigyan ng kaalaman upang matandaan nila ang mga pangakapagpapagay mo sa kanila. Lord, ngayon pa lang, mag-usap ka sa kanila. Mag-usap ka sa kanila. Patuloy mo sila, Lord. Huwag mo silang itigab. Huwag mo silang kausapin. Huwag mo silang igibag. Kahit, Lord, pumakalat sila. Lord, ibabag mo. Ang bawat isang narito, sila ay, Lord, iyong mga anak. Nilalapit namin na matutunan nila na magkaroon ng intimate connections with you, God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen po. Amen. Salita kayo sa Kanya. Magsalita. Speak. Speak it. Kausapin niyo ang Panginoon. Sige. Mag-usap kayo. Takas niyo. Lord, thank you. Ligtas mo. Tulungan mo. Hindi namin kaya mo. Kung ano yung mga nangyayari sa buhay. Ang bawal, ang kapatiran, ang mga naga sa buhay. Ipuwi mo sila ng mga isang ng liwanag. Hindi sila manatili sa kadaliman ng kanilang pinagdadala ng emotion o anumang bagay na hindi maintindihan ang pangyayari. Distraction o God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Siyang mananagawa siya. Lord, mga pangangailangan sa finansya, mga pangangailangan kalusugan, ang mga hindi nakakalain ugat, mga kapatiran na may problema sa stomach, problema sa kanilang pagsakit-sakit ng ulo, pagsakit-sakit ng likod. Lord, alisin mo ang distraction na yan. Palayasin mo mga evil spirit of darkness, mga hindi kaaya-aya mga espiritu na lumalapit sa mga anak mo. Lord, ngayon pa lang ituro mo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen po. Espiritu ng katamaran, espiritu ng kayabangan, espiritu ng manipulation, pagkamanipulate sa kapwa, sanggalin mo sa pangalan ni Jesus. Hindi mo niyang kaaya-aya sa iyong paningin. Tulungan mo sila ng manipulate sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ayun lang. Ayun lang. Satan, right now, in the name of Jesus. Liberation, in the name of Jesus. Amen. Okay, let's pray na tayo. mata. Wagas mong pagtingin para sa akin. Ikaw lamang, Jesus, ang kailangan sa buhay kong ito. Wala nang papantay sa pag-ibig mo. Nagmamahal na tunay, pag-ibig mong dalisay. Ikaw lamang, Jesus. Ang kalooban mo, O Diyos, kabutihan mo, katapatan mo,